I'm Moko Angshi for today's video. Samahan niyo ako. Magpe-prepare tayo ng baon for today. Hello, it's 3:45 in the morning. So, ang una kong ginagawa pagkagising ay magtitimpla muna tayo ng kape. Syempre, pampainit. Pero hindi ito para sa akin. Ayan, sa aking bossing. At pag nagtitimpla ako ng kape, walang sugar. So, ayan, yung mga mahilig sa 3-in-1 coffee, naku po, ilimit yun na yung pagtitake nyo dahil mataas sa sugar content ang 3-in-1. So, better ay black coffee na lang, kagaya niyan. Pero ito naman yung sa akin talaga na iinumin ko ngayong umaga para habang piniprepare ko yung baon, ayan, may initan na din yung aking sikmura. Nilalagyan ko siya ng glutamate. So, maraming health benefits siya. So, anyway, ayan, sweet and sour fish fillet ang aking prepare at ito na yung sauce. Actually, pag mga ganito, gabi pa lang piniprepare ko na yan. So, para this morning, iinitin ko na lang. So, ito, bawang sibuyas lang naman yan. So, ang lalaki ng hiwa ng bawang. Ayan. Gumamit din ako dito ng cornstarch pampalapot, tas konting vinegar and sugar. Yun, ganun lang naman siya kasimple. Tas paminta, then pampalasa na gusto nyo. So madali lang naman to gawin. Yung iba lalagyan pa rin nga ng ketchup kung gusto nyo medyo makulay siya. Ayan, pwede nyo din siya lagyan ng ketchup. So, ako, ito lang. Ganyan lang siya kasimple. Well, anyway, tapos ito naman yung aking fish fillet. Na-fry ko na yan siya. Tapos, ire-refry ko lang din this morning. Ganito lang yung ginagawa ko kasi pagka ngayong umaga natin lahat gagawin yan, mauubos yung oras natin. Maaga pa naman umaalis yung aking mag-ama. Yan. Maalis sila mga 5:30 or 5:45. Kaya, dapat matapos ko na yon. So, di ba, 2 hours, medyo magagahol tayo. Kaya, gabi pa lang, nagpe-prepare na ako pag mga gantong klase mga ulam, may mga sauce na ulam. Yan, hinahanda ko na yan sa gabi. Nagluluto na ako noon. Tapos, para kinabukasan, iinitin ko na lang. Or, doon ko na lang siya minsan i-fully cook. Or, kasi pag half cook ko, mga ganon. So, discard na lang para mahati-hati lang yung oras. So, itong fish fillet, ayan, iniinit ko na lang din siya. Tsaka mas masarap kasi din medyo crispy pag na-double fry din yung ating fillet. Ayan. Tapos, syempre, hindi rin sapat na drain lang. Kailangan lang din lagyan natin ng naglalagay ako ng ganito, ayan, tissue para mas lalong ma-drain yung mantika na na-absorb nung ating fish fillet. Ganito talaga yung ginagawa ko para makabawas kasi syempre alam nyo na lahat ng mantika na yan papasok sa katawan natin kaya tayo minsan tumataas ang kolesterol dahil sa mga prito-prito, mga ganyan. So iniingatan din natin paunti-unti, yan, nagbabawas-bawas tayo, di ba? Para medyo alam nyo na, dahil di nga maiwasan ng prito, dahil mahilig din tayo sa prito. So, yun na lang yung way natin para medyo mabawasan. So, after nyan, hindi pa natatapos, ipapat dry ko pa yan. Ipapat dry ko pa yung ating fish fillet kasi meron pa rin yung mantika kahit sabihin mong na-absorb na ng tissue na nakalagay dyan sa plate. Ayan, diba? Marami pa rin. Ganun siya ganun katindi pag mga fry, pero kaya nga mas maganda kung may air fryer, mas better, diba? Ayan, kita nyo ba? So, andun yung mantika pa rin. Better kung may mga air fryer. So, ayan, pagkas kung matanggal na ng mantika siya, ayan na yung magiging itsura niya. Tapos, ito na rin yung sauce natin. Ito yung ginawa nating sauce. Di pa madali lang din naman siya actually. So, next naman, ayan, maglalagay na tayo sa baunan. So, 3 baunan to kasi magbabaon ngayon yung dalaga ko. Tapos, may sandwich box sila. Then, ito naman, dito natin ilalagay yung sauce. Ayan, ihiwalay natin yung sauce para hindi masyadong messy dito sa kanilang lalagyan. At mas maganda rin tignan pag nakahiwalay. So, ito, yung sa husband ko, gusto niya mas maraming sauce. Kasi actually, sweet and sour sauce naman talaga yon, diba? Kaya, dito sa malaki ko siya lalagyan ng kanyang sauce. Yan, pag napupunuin lang natin yan. Ganyan lang siya kasimple. Tapos, yung sa akin namang anak na dalaga ay gusto niya parang deep lang. Dito ko naman siya ilalagay sa maliit lang na lalagyan. Ganyan lang. Diba? Konting-konti lang kasi sasaw-saw lang daw niya. At saka, kasi yung baunan niya isa lang. Maliit lang. Kaya kailangan din magkasya yan. So, next na, lalagay na natin yung ating fillet dito sa
baunan. So, ganito lang yan ka-liit. So, ito muna ang ihahanda natin, yung sa aking bossing. Lagyan na natin ng ilang pirasong fish fillet yan. Alam, crispy siya. Ang sarap niya actually. Napakadali lang din naman gawin. Pero kung same day, ngayon yung ipiprepare, ngayong araw din, tapos ngayon din nila, medyo magagahol ka lang. Syempre, alam niyo na yung preparation, medyo mahaba-haba. Kaya ang ginagawa ko, yun yung technique ko, pag may mga sauce, yung mga gantong klase, gabi pa lang, nagpe-prepare na ako para kinabukasan. Ayan, it's either iinitin ko na lang, at madali na rin yung preparation para sa akin. So, ito, enough na to. Kasya na to sa kanya. Tama na tong baon niya. Tapos, ito naman yung sa aking anak. Actually, maliit lang tong baunan. Tapos, alam mo yung kanya, half rice yan. Tapos, ulam na. Kaya, ganyan lang kaliit ang sauce niya. Ayaw niya kasi yung dalawang baunan na ganito ang dalhin niya. Dahil mabigat daw sa bag niya. Tsaka marami kasi siyang dala sa kanyang backpack eh. May laptop pa. So, mas okay sa kanya na isang baunan lang yung dala niya. Ayaw din naman kasi niya bumili doon sa office. Mas gusto niya ang magbaon. So, okay na to. Mamaya lagi ko yung kanin kasi hindi pa luto yung kanin. So, eto na rin yung sandwich. Nag-prepare din ako ng sandwich sa kanila. Ayan, ang palaman niyan ay chicken spread. So, para pag nagutuman sila, ayan, may pang merienda sila. At ito na yung kanin. Ayan, ang aming multi-grain rice. So, alam ko, yung iba, pamilyar na dito, pero sa mga hindi pa, mas maganda to, lalo na kung mataas ang inyong sugar level. Ayan, di ba? Lalo na yung mga pabata dyan, mga member na ng media. So, mas maganda tong multi-grain rice kasi hindi to nakapagpataas ng agad ng sugar or konti lang ang sugar content niya. Unlike yung white rice, grabe makapag-shoot up ng sugar talaga yon. So, maglalagay na ako dito sa lalagyan. Ayan, ganyan siya kabuhaghag. Kung titignan mo, parang kala mo matigas kasi nga, di ba, yung itsura niya. Pero hindi. Malambot siya. So, ito na yung sa anak ko. Ganito lang kakonte yung kanyang baon. Ayan. Tingnan nyo naman. Sa gilid lang nakalagay yung kanin. Diyan ko lang, ganyan lang siya kadami. Pero hindi ko alam kung nabubusog ba siya. Well, anyway, kaya may sandwich din naman siyang baon para sigurado na hindi siya magugutom. So, ayan na yung baon niya. Tapos, ito na yung sa aking husband. Yung rice na nakahiwalay tsaka yung ulam. Then, the sandwich box. Okay na yan. May laman na. At ito na, ilalagay na natin dito sa ating lalagyan. So, sa kani-kanila lang mga bag, ilalagay na natin sa loob. So, every morning, ganito yung routine ko. Nagpe-prepare. So, kung akala mo na graduate na or malaki na yung mga anak mo at nakaligtas ka na sa pag-aano ng baon, pag-prepare o pag-iisip ng babaunin, nako, hindi. Ganun pa rin. Kahit nagwo-work na, even yung sa husband ko, yun pa rin. Magpe-prepare pa rin tayo ng baon. And again, maraming salamat sa panonood. And please don't forget to like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. God bless! Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear.